pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa inyong lahat at ako na naman po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, na dito ngayon para samahan kayo sa ating palatuntunang ehemplo. Nako, talaga pong nakakamiss ang ating mga pagsasamahan, pero mabuti naman po at kada Sabado ay nagkakakitaan tayo. Bawat linggo nagkakakitaan po tayo at it's a great opportunity so that we can just get involved with each other, lalong-lalo po sa kapanahunan ngayon. At nagbibigay pa rin po tayo ng lakas ng loob para po sa inyong lahat sa pamamagitan po ng ating mga ehemplo. At hindi po kakaiba rin ang ating programa ngayon dahil mayroon na naman po tayong isang kabataan na naging ehemplo na naman para po sa ating bayan at para sa ating mga mamamayan. Pero bago tayo po magpatuloy dyan, syempre po babatiin muna natin ang lahat ng ating mga kasamaan sa iba't ibang mga himpilan ng radyo ng Far East Broadcasting Company Philippines. Unang-una na po ang 702 DZAS. Magandang araw po sa inyong lahat dito sa Kalakhang, Maynila. Gayon din po ang 1233 DYVS dyan sa Bacolod City. And sa South Cotabato naman ang 1062 DXKI dyan sa Coronadal. 1143 DZMR, our Missions Radio, your Missions Radio dyan sa Santiago, Isabela. At gayon din ang ating mga kaibigan sa 103.3 FM, The New J Radio dyan sa Cagayan de Oro. At hindi po nagpapahuli siyempre ang ating mga kaibigan din sa Palawan sa 106.3 DZRK Radio Kapit Pisig. Kaya't maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating palatuntunan at kami po ay natutuwa. Siyempre, hindi naman po nating makakaligtaang kamustahin ang ating mga kababayan around the world sa buong daigdig natin na nakikinig po sa ating website sa febc.ph through our 702 DZAS FEBC Radio TV. At yun ding mga nasa FB Live. Naku, welcome po kayo all over the world. At tayo rin po ay napapakinggan sa pamamagitan po ng ating FEBC streaming app. Kaya po FEBC PH Stream. Mag-download na po kayo. Pwede na, available na po ito sa ating mga Android subscribers at gayon din po sa mga iOS, sa mga Apple stores. Pwede po kayong pumunta dyan at ma-download na ang ating FEBC radio streaming app. Lahat po ng stasyon ng radyo nando doon ng FEBC, kaya maririnig nyo. At siyempre po yung pong mga nakikinig din through our YouTube channel at siyempre sa GCTV. Sa GCTV. Yan po pakikipagtulungan natin sa Great Commission Television at ng Signal TV. Kaya maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. So tulad po ng dati, ang ehemplo po ay nakikipag-usap sa mga taong nagpapakitang kagalingan ng ating mga kapilipino. Hindi lamang po as individuals but also as organizations. Sa araw pong ito, makakausap po natin ang founder ng One Kainta Food and Relief Program. She is the founder and executive director at siya po ang kauna-unahang Filipina na nakatanggap po ng Diana Award 2021. Mamaya explain po natin kung ano yung Diana Award. Ito po ay pinangalan dun sa prinsesa ng Inglaterra, si Princess Diana. Yan po ang pinanggalingan po niya. Mamaya mapapag-usapan po natin. Ang ating pong makakausap ay walang iba kung hindi si Shontel Nicole Nieto.
Siya po ay nagtapos po ng kanyang Bachelor's of Science in Management of Applied Chemistry and Master's of Science and Sustainability Management sa Ateneo de Manila University. At siya po ay kasalukuyang country manager dito sa Philippines ng CSR Works International na base po yan sa Singapore. At siya rin po ang founder and president ng Society of Sustainability Practitioners, a community of sustainability practitioners working to support one another towards a shared goal na itaas po ang practice ng sustainability dito sa Pilipinas. Aalamin din po natin kung ano ba yung practice ng sustainability. No? Titignan po natin, tatanong po natin yan kay Chantel. At gayon din po, sabi ko nga po, siya po ang nangunguna sa One Kainta Food and Relief Program na ito po naglalayong makapagpakain ng libu-libong mga katao bawat araw dyan po sa Kainta, Rizal. Lalong-lalo na po dito sa quarantine. So, yan po ang aalamin natin dahil nga po dito sa COVID-19 situation natin. At nabanggit ko nga po, siya po ang kauna-unahang recipient ng 2021 Diana Award na nagpapakita din ng sustainability. So siguro po makikita niyo po yung mga gawain po ni Princess Di dati na tumutulong sa sustainability ng iba't ibang mga komunidad at yun po ang ginawa ni Chantel. Kaya nga po, wag po kayong bibitiw dahil maganda pong kwentuhan po ito. Si Chantel Nieto, dito lamang po ang ating ehemplo sa araw na ito dito sa ating palatuntunang ehemplo. Magbabalik po tayo. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. At nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. At sa pagkakataon pong ito, makakausap na po natin ang ating ehemplo sa araw na ito, si Chantel Nicole Martinez Nieto. And we'd like to give the opportunity for her naman na makumustahin kayong lahat. Chantel, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Kuya Dan, at magandang araw po sa lahat ng makikinig natin sa atin ngayon. Kinagagala kong makasama kayo ngayong araw na ito. At Kuya Dan, balik ko na sa inyo. Excited na ako na kayo makausap ngayong araw. Yeah. I guess siguro ang pinakamagandang simulain ito is meron kang kurso na kinuha sa Ateneo at siguro doon muna natin simulan, konting background muna, no. Ang kinuha mong kurso sa Ateneo, meron kang sustainability management. Ayan. You know, at nung una ko tong nabasa, sabi ko maganda sigurong i-explain ko ano yung I have some idea of it, pero marami siguro sa mga kasamahan nating nakikinig ngayon ano yung sustainability management course? Go ahead.
So, ang Sustainability Management course ay isa sa mga pinakaunang kurso ng Ateneo under its graduate business school sa Loyola campus natin. Tapos, basically, ang gusto nitong gawin ay i-integrate ang sustainability sa ating pamamahala. So, merong pamamahala sa corporations or sa organizations, meron din sa mga komunidad, meron din naman sa NGOs at sa iba pang larangan or inisyatibo na nais nating, I guess, i-bring forth dito sa ating bansa. Basically, gusto natin na ang sustainability or ang pag-ensure na ang planeta, ang ating environment, ang ibang tao ay napapangalagaan regardless kung ano yung ating ginagawa na business or na activities. Gusto natin na maging normal ito, maging part ng norm, at maging sort of status quo sa lahat ng organization. So ito yung pinag-aralan namin sa loob ng 2 taong nagma-masters kami kung paano ito gawin para lahat ng organization at activities natin ay maging sustainable. Kailangan din kasi talaga natin ito, lalo na humaharap tayo sa climate change, sa mass extinction, sa poverty. Kailangan ay ma-reinvent natin kung paano tayo nag-ooperate para mas maging maayos yung buhay ng lahat ngayon at sa mga susunod na henerasyon. Now, itong the way na lumalabas yung sustainability ay tama, nandoon yung environment, nandoon yung community, pero ito'y pagtataguyod na ibig sabihin pag meron kang nasimulan ay hindi ito maititigil at lalo mo pang mapalalaki, mapalalawak. You can grow in a sense yung organization mo in all the different aspects, no? Opo. Kasama po talaga yun. Kasi syempre, kahit maganda ang ating layunin, kung hindi naman natin ito kaya i-sustain o kaya ay talagang i-implement ngayon, sayang naman po. Kaya talagang dapat may balance between economic viability, scalability, growth ng isang organization, saka yung impact nito sa kanyang kinasasakupan. Now, meron ka pang isang grupo na ginagalawan ngayon. This is based in Singapore, yung CSR Works International. And I can only presume na yung CSR doon is corporate social responsibility, na yan, kasama yan doon sa sustainability na tinatawag natin. Ano ang parang role mo bilang country manager at paano yan kumikilos ngayon dito sa Pilipinas? So, ang CSR Works po ay isang sustainability consulting firm sa Singapore. So, sa Singapore po, nag-a-advise sila ng mga kliyente nila kung paano mas maging sustainable ang mga operasyon nito doon. Ngayon, nag-e-expand po sila ng kanilang mga serbisyo at footprint dito sa Pilipinas at sa iba pang Southeast Asian countries. At ang role ko po as country manager ay na i-lead at i-manage ito. I-lead ang expansion nito sa Pilipinas upang mas marami pong organisasyon ang matulungan namin maging sustainable, whether it's in terms of strategy, operations, culture, or even po training ng kanilang mga team members. Now, yung para sa mga nakikinig sa atin, pag sinabing corporate social responsibility, ibig sabihin, ito yung higit pa dun sa kanilang parang pinaka core work na ginagawa. Ito yung ginagawa nila para dun sa komunidad na kanilang kinikilusan. At so kunwari, pagpalagay na natin ikay isang rice milling company, kailangan tignan mo rin na yung mga magsasaka natutulungan mo rin on the ground. So meron kang CSR, no, corporate social responsibility. Kamusta ang gawain ng CSR dito sa Pilipinas? Yung marami bang kumpanya na nagre-recognize nito o medyo tinuturuan mo pa sila through CSR Works? Opo, Kuya Dan, marami na pong kumpanya ang maganda po ang CSR. So kung titingnan po natin, pati po sa One Kainta Food Program namin, napakadami po. URC, Coke, Gatorade, Jollibee, ang dami po talaga ang tumutulong sa amin, lalo na nung may pandemya po. So malakas po ang CSR dito sa bansa. Maraming nagpo-focus po sa food security, tulad na naranasan namin. Meron naman po sa environment, sa mga tree planting. Meron naman pong iba sa tubig. So kanya-kanya po, marami din po sa edukasyon. So alam ko po ang
iba-ibang kumpanya po tumutulong po, may mga scholarships po sa mga bata at sa mga farmers. So, malakas naman po ang CSR dito sa Pilipinas. Siguro po para sa amin po, ang next step naman po is, tulad po ng sinasabi ninyo, CSR kasi ngayon tinitingnan bilang add-on. So, ito yung operasyon ng kumpanya, ito yung gagawin natin sa komunidad para maging maayos. Ang gusto po natin, syempre, ay na ma-integrate ito para ang CSR, hindi po siya add-on. Kumbaga, instead, isa po itong driver ng business growth. So, ang titingnan po natin is, ano po ang ating strategy sa ating mga produkto at ano yung inherent good na magagawa nito para sa society. Doon tayo magpo-focus. So, kumbaga po, yung pagiging mabuti ng kumpanya, in all aspects of the world, yun po yung magdadrive ng business growth. Hindi siya nagbi-bleed ka lang, nabigay ka ng pera para masabi mabait ka, no? Ano talaga siya, integrated at embedded para talaga sustainable din naman po. Everyone wins po. The company, the people, the operations, the environment. Yun po yung gusto natin. Siguro yun na po yung next step talaga, yung sustainability ng company. Actually maganda yung thought mo kasi nga totoo yun madaming mga kumpanya ang tingin nila ng yung kawang gawa yung corporate social responsibility pandagdag lang yan para naman sabihin nilang kami maawain sa kapwa at matulungin, and yet minsan yung sarili nilang mga kamanggagawa doon sa loob ng mga workers nila hindi naman naaalagaan. Dapat nga sabi, di ba, charity begins at home, so dapat magsimula doon sa workers nila. So ngayon mayroon ng mga efforts na gano'n na pati ngayon yung mga kamanggagawa doon sa kumpanya ay na nagkakaroon na rin ng sustainability yung kanilang buhay, yung kanilang work bago sila kumilos sa labas. Now, sabi mo nga marami na ring mga maayos na mga kumpanya ngayon at tumutulong at since nabanggit mo na dahil ikaw nga ang nagsimula at dito ka nakilala dito sa gawain ng One Kainta Food and Relief Program, no? Alam natin na malaking bagay nito ay ang pagsisimula nga nitong pandemya. So siguro bigyan mo naman kami ngayon ng background dahil you're in social work, no, sustainability work. So parang this becomes parang second nature na nga naman pumasok yung pandemya, ano ngayon ang pwede kong gawin? So paano nagsimula itong One Kainta? So pasimula pa lang po yung pandemic, no, Marso 2020, nagkakaroon na ng bulong-bulungan na magla-lockdown. Tapos kami naman ng pamilya ko po kasi ay nakakausap namin yung mga tao. Kaya naririnig po namin na marami po nag-aalala talaga. Sinasabi na, alam niyo po, pag isang linggo walang trabaho, sige, kaya naman po namin tustusin yan. Pero yung sinasabi nilang isang buwan, mahirap na po yan. Mahirap na po talaga. So, wala pa pong lockdown. Napag-iisip na po kami na ano kayang mangyayari kung matuloy nga talaga ito. Siyempre, nung tayo yun, nakala namin isang buwan lang talaga yung lockdown, no? Pero natatagalan na tayong lahat. Tapos, yun nga po, inanunsyo na magla-lockdown na talaga, simula na. Kaya kami naman po, nag-isip lang po kami ng mga paraan kung paano kami makatulong. Alam po namin na may mga... Sino yung kami? Yeah. Kami po ng pamilya ko po. So, okay. Tatay ko po, yung parents ko po parehong doktor. So, Dr. Jess, Dr. Jerly Nieto. Tapos yung mga kapatid ko po, si Mike Mas, saka si Lebron Nieto. So, kami po, nag-isip po kami. Alam po namin may kakayanan kami na kumontak ng tao. Kaya naman namin makipag-usap sa tao. Kaya namin gumawa ng mga report. So, sabi namin na sa higit na makakaya namin, sige, subukan natin na magtulay ng mga tao para masuporta ng ating mga komunidad. So, doon po kami nagsimula. Nung, I think, second week po ata ng March, nagsimula kami sa 500 pieces of bread, mga 20 to 30 boxes ng chocolate snacks, yung Choco World, tapos 2,000 pieces ng face mask po. So, yun po yung initial namin. Tapos, tinuloy-tuloy na po ito. Nagpapasalamat po kami na napakarami pong organisasyon at kumpanya at NGO na sumusuporta. Kaya tuloy-tuloy po kung ano po yung pinabibigay namin basta makakaya. Nakakuha din po kami mga PPE, face mask para sa mga frontliners. Tapos ngayon po, ngayon, September 2021, mga nasa 1.2 million food hampers na po nabibigay namin to about 400,000 people.
Ano ang process? Paano yung anong proseso ng distribute nitong mga relief products na ito dahil obviously alam na nga natin hindi ba naki-question nako mahaba yung pila, nako yung distancing and all of that. So anong klaseng proseso ang ginagawa ng One Kainta para ma-work out yung inyong food distribution? Dito po sa One Kainta, door-to-door po kami. So, sa higit po na mga kaya namin, lalo na nung lockdown po, nung lockdown, talagang may teams po na umiikot kada alley ng Floodway, ng PSCI, ng kung saan po, bahagi ng Kainta. Sila po yung kakatok sa pintuan ng mga pamilya tapos ibibigay yung grocery kit o kaya yung pack meal naman po kasi nakipartner din po kami sa restaurant. Kada araw, gumagawa sila ng pagkain, libre po, tapos ibibigay namin ito. So wala po lumalabas ng bahay. Tapos tumutulong din po kasi kami sa ospital. So pati po sa ospital, kasi pasyente po yun. Walang pila po binibigay ng mga nurse o ng staff po sa mga pasyente yung pagkain. Ganun po kami mag-distribute normally. So in a sense, may delivery service. Yeah. Nako, napakaganda namang delivery service yan, ano? Now, dito sa prosesong ito, obviously sabi mo, no, marami kayong naging katulong. Kaya most likely ang iyong mga magulang na parehong doktor ay siyempre patuloy yung kanilang pagiging doktor, nagtatrabaho pa rin sila. At so sino-sino ngayon, kasi malaki ang Kainta. Hindi gawang biro na mag-distribute sa Kainta, no? So, sino-sino ang mga naging katuwang ninyo dito dun sa distribution to go from road to road, area to area? Yan. So, marami po talaga. Nung nagsimula po kami nung lockdown, talagang malaking tulong po sa amin yung lokal na gobyerno kasi kinailangan din po namin ang kanilang team para makapunta nga po alley to alley, door to door. No? Sabi nyo nga po, hindi biro. 320,000 po yung tao sa Kainta, kaya medyo malaki po. So malaking tulong po yun. Siyempre, meron po kami mga leader na talagang kasama namin from the start. So sila Ate Coco, sila Ate Sophie, sila Ate Ness, sila Mang Danny, Kuya June, Ate Baby, Ate Drew, Ate Lala, Ate Eva. Sila po yung mga tao na talagang from the start. Ito yung kumbaga core team natin. Tapos the rest naman po, yung mga volunteer heads, sumusunod naman po. Kanya-kanya pong area po yan. So, kada area po kasi, kada alley, may head tayo, no? May alley head. So, sila po yung naka-assign para mag-distribute doon. Medyo naka-pinpoint na rin naman po sa amin kung sino-sino itong mga ito. Kaya, kunwari, gusto namin mag-distribute sa Valley Ghost, o kaya gusto namin sa City Pag-asa, City Malaya, kung saan man po. Alam naman po na namin kung sino yung po-contactin, tapos naka-coordinate na po para yung area na po na yun, mabigyan natin ng pagkain. So hindi naging mahirap para sa inyo na makipag-ugnayan dun sa local government and to be able to at least help nga the community. Ano ang naging tugon ng local government dun sa gawain ninyo? Kasi alam natin na dun sa mga ibang efforts din na ginagawa ng mga kababayan natin, yung mga community pantry and the other things, nagkaroon din sila ng konting difficulty. So sa inyo, ano ang naging relasyon ng local government and the distribution that you were doing? Napakadali po talaga. So, very open naman po kasi. Lalo na ng pandemic po kasi, sa tingin ko lahat naman po tayo, gusto lang naman makaraos dito, makatulong. Kaya, siyempre, kahit ano pong tulong na pwede natin mayabot, open naman po talagang ating government and very supportive po. Kaya naman po, ang teams nila ay naging teams namin, lalo na nung simula, ganyan. Kasi siyempre, kapa-kapa, ikot-ikot sa areas, kaya madali lang naman po. Yun. Now, gusto kong matanong sa iyo kasi sabi mo nga kala ko mga 1 month lang itong lockdown. Pero mukhang right now, we are still in the pandemic. Nagkaroon pa nitong Delta variant, may spike pa, and now there are granular lockdowns na tinatawag nila. So there are still lockdowns. So paano nyo na isosustain, samantama, sustainability ang inyong expertise, no? So paano nyo nasusustain at naipagpapatuloy itong One Kainta food and relief dyan sa lugar ninyo? Lalo na po nung etong taon na ito, nagsimula po kami magkaroon ng very strategic partnership po. So alam naman po natin na syempre depende po sa kapasidad ng tao o organisasyon kung kailan sila makakapagbigay. So para magkaroon po ng konting stability ang program, meron po kami mga strategic partners. So dito po lalabas yung URC,
yung Food Rescue, na NGO naman po yung Food Rescue, meron po yung Manila Catering Corporation. So, ilan lang po ito sa mga ehemplo ng organisasyon na ang nangyari po sa amin ay kapag may overstock po sila ng inventory nila, sa amin na po ibibigay. Para imbes na itapon o pagkagastusan pa po para i-dispose, ibigay na natin sa mga komunidad. So in this way po, nakakatulong kami sa kanila to reduce their waste and to make better use of their products and raw materials. Kasi mga communities naman natin po, may snack, may bigas, may toge, may leche, minsan nga pa leche plan pa po, ganyan turon. So talagang pinaiikot lang po natin. Kasi marami naman po tayong pagkain at makakain dito sa bansa. Kailangan lang po natin malaman kung paano ito paikutin para lahat ng tao ay makakain. Mm-hmm. Nako, magandang patuloy na kwentuhan to, Chantel, ano? At tignan natin kung ano pa yung mga areas na iyong kinikilusan kasi alam ko na last June, ito lang taon na ito, ay meron kang naging recognition at yan ang pag-uusapan natin. Ang kausap po natin ngayon ay walang iba kung hindi si Chantel Nicole Martinez Nieto at siya po ang nagpasimula nga nitong ating gawain sa Cainta at yan po ay isang bagay na na-recognize sa buong mundo. Kaya po sa ating pagbabalik, itutuloy po natin ang pakikipagkwentuhan sa kanya at ang gawain ni Chantel Nieto. Dito lamang sa ating palatuntunang Ehemplo. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Tayo po ay nagbabalik muli sa ating palatuntunang ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. At tulad nga po ng dati, tayo po ay kumukuha ng mga kagalingan ng Pilipino, whether it's individual o mga organization, at atin pong gustong ipamalas dahil po kadalasan ang iniisip natin mahina ang kakayanan ng Pilipino. Ay sa totoo lang po, napakarami pong mga maayos na Pilipino na minsan hindi lang natin nakikilala. At ang nakakalungkot pa, nauuna pang makilala ng daigdig. Kaya nga po sa pagkakataon po ngayon ay makakausap po natin ang ating kaibigan at isang ehemplo natin ngayon, si Chantel Nieto. Chantel, nabanggit ko nga na last June 28, if I'm not mistaken, June 28, 2021, na-recognize ka bilang isa sa mga recipients ng Princess Diana Award, no, for 2021. At alam naman natin na si Princess Diana ay isang napakabatang influencer, sabihin na natin, sa kanyang panahon na during that time siya ay tumulong sa mga clearing ng mga areas kung saan nagkakaroon ng mga mines, no? So kini-clear niya yung mga mines, and she stood for representation and charitable institutions and sustainability. So
So siya ngayon ay ginawang huwaran. So siya rin yung example at that has been now the recognition has been given to you. Siguro just for para malaman lang ng mga tao, saan nanggaling itong Diana Award? So, ang Diana Award po ay ang pinakamataas po na recognition na pwede makuha ng isang member of the youth para sa kanyang social at humanitarian work. So, sa kanyang pagkakagawang gawa na po sila ng sabi ninyo. Ito po ay sinimulan mga 21 years ago ng government ng UK, saka supported po ito ng ating royal family, so si Prince Harry, si Prince William, at ang pamilya po ni Diana, so ang Spencer family. Ito po ay pinapatuloy po hanggang ngayon upang ma-recognize at ma-awardan nga po ang mga bata or members of the youth na patuloy pong gumagawa ng mabuti para sa kanilang kapwa. Now, that being the case, ikaw, what is so special about you is hindi lang na-recognize ka, but you are the first Filipino to have been recognized for this particular award. And yun yung isang nakatataba ng puso, no, na nakita yung iyong gawain. Ano ang naging basihan? Paano ka nasilip? Sabi nga sa dami-dami. I think out of 400 people that you will be singled out for this particular recognition. Paano nangyari yon? Malaki po yung tulong ng mga organisasyon po na kung saan bahagi po ako. So ito po ang Global Changemakers Association ng Switzerland at ang Dalai Lama Fellowship po sa University of Virginia. So itong dalawang organisasyon po na to, bahagi po ito ako since 2017 saka 2018 po respectively. So po kasi sila, nagseselect ng mga young leaders na may potential po para mag-lead ng kanilang mga komunidad, organisasyon. At noong 2017 na 2018 po, nakabilang po ako dito sa mga organisasyon ito. So sila po, ang mga kasama ko doon, ang nag-nominate po sa akin para sa award dahil nakita nga sila ang aking mga ginagawa para sa aking komunidad at para din po sa field ng sustainability dito. Mm-hmm. So that means mayroon ng in a sense you already have some sense of coalition sa kanila dahil kakilala nila yung kinikilusan. Now, ito ang isang maganda ring i-bring up dahil nag-concentrate ka rin dun nga sa area ng iyong community sa Cainta. And so ito rin yung recognition na binigay nila sa inyo dahil nga it is your help dun sa iyong sariling community, no, bilang isang young person, no. Nung na-recognize ka na, ano ang significance nito unang-una para sa iyo personally? Yun medyo mga nakikinig sa atin, siyempre pag ikay na-recognize ng isang international body, that is something for you as a person. Pero mayroon ding pangalawang bahagi, ano naman ang magiging epekto nito sa iyong gawain? So, simula po on a personal level po, talagang nakakataba po ng puso na mabigyan itong award. Siguro kung sasabihin niyo po sa akin last year na ibibigay ito sa akin, so hindi siguro ako maniniwala. Kasi alam ko kung ano po yung caliber ng mga tao na nakakakuha nito. Tapos ako naman po kasi, kami ng pamilya ko, gumagalaw lang naman po talaga kami. Kung ano matutulog namin, ganyan, yun po binibigay namin. Kaya sinabi nga din po sa akin na inonominate ako, sabi ko, talaga, ano ba ginagawa ko? Kasi, siyempre, para sa amin po, wala naman po kami nahabol na award. Wala naman po kami pinagpaplanuhan ng ganito, media mileage, ganyan. Tumutulong lang po talaga kami. Kaya yun nga po, nabigay po sa akin yung award, talaga nakakataba po ng puso at nakakagulat na nakakapangiti din naman po talaga. Tapos, at the same time po, siyempre, malaki po yung sentimental value ng award nito sa akin kasi isa po itong award na sabi ko i-offer ko po sa aking lolo po na who passed away na din po nung Feb po. So, about the same time po na sinabihan po kung inonominate nga po ako, doon po siya to makalawang buhay po. Kaya, sabi ko na para sa kanya po ito kung makuha ko nga po. Kaya, nakapakalaki rin po ng sentimental value na award na ito para sa akin po. Oo,
Pati yung eskwelahan nung elementary at high school binati ka na rin nila sa recognition na ito. Gusto ko lang just to pull back a bit, no, balik tayo ulit dun sa background mo. Yung mga magulang ay mga doktor. So mukhang likas na sa kanila yung pagtulong. Kaya nga sila nagpaka-dalubhasa sa pagiging doktor, no? At ikaw naman ay pumasok sa larangan ng sustainability at and when you talk about sustainability, hindi na lalayo diyan yung social work, yung social engagement, social enterprise, yung laging makakatulong sa kapwa. At kung gagawa ka na rin lang ng pagkakakitaan mo, ay siguraduhin mo na hindi lang basta ikaw ang kumikita, pati yung iba kumikita rin. So that's the thought of sustainability, no? Ano ba ang background ng mga nieto? At mukhang likas sa inyong pamilya yung pagtulong. At ngayon, sabi mo nga gusto kong i-dedicate ito kay Lolo. Pati ba rin si Lolo in his days ay ganun din ba na mapagkawang gawa? Saan nanggagaling itong heart to move forward, to sustain people and help people? So yung lolo ko po, kung kanino ko po i-dedicate yung award, si Lolo Mex po, sa Martinez side ko naman po yun. So sa maternal side ko po. Sa nietos naman po, kami po ay family ng doctors. So, ang lola ko po, si Lola Esel, saka ang lolo ko po, si Lolo Rolly sa nieto side nga po. Pareho din pong doktor. So, I guess likas nga po, tulad ng sabi nyo, ang paghahanap ng paraan para magamit po ang aming skills para makatulong sa parents ko po or sa orthopedic surgeon ng tatay ko. Mommy ko naman po ay dentist. Lalo na po sa fathers ko, para po sa dad ko, no, buong profession niya po, ginamit niya po para mag-serve sa government hospitals, sa charity patients. So talagang pinili niya po na i-serve po yung mga tao na hindi po usually pinapansin. Sabi niya nga po, madalas pumupunta ang mga pasyente sa kanila, sa kanilang mga hospital, iniisip na, sige, saslabil lang kami kasi charity patient lang kami. Kaya para po sa kanya, talagang kailangan ay maparamdam natin sa kanila na hindi po ganun yun, na lahat tayo ay pantay-pantay. Kahit private man o kaya charity yung papasukan mo, dapat pareho ang trato. Ito po yung ehemplo na kinalakihan po na ko sa kaya aking mga kapatid po na lalaki. Kaya siguro ganun din po yung nakita namin na kapag meron kaming kaya, kapag may mga kaya kaming gawin o ibigay o ipakita, ay dapat may purpose po, may reason, saka may impact po ito. So, mga kapatid ko naman po, basketball players po, no? So, si Mike saka si Matt Nieto sa Ateneo po noon, ngayon sa Gilas. Tapos yung little brother ko po, not so little na, sa Ateneo din po sa high school basketball. Sila naman po, before pandemic, may mga pa-clinic po sila para sa, kunwari, komunidad po sa Rizal. Tapos yung mga extra po nila na sapatos, yun. Kasi syempre, pag athlete po na may mga bigay-bigay siguradong maraming sapatos yan. Po, marami din po napapasaya kasi marami din po sila yung bibigay po nila yon para may sapatos po yung nakita nila naglalaro. So, sa tingin naman po namin sa mga ganong paraan po, ganon kami ng hubog na hindi naman kailangan malaki yung iyong gawin. Basta kung ano yung makakaya mo, ibigay mo, bigay mo with a purpose. Para lang kahit isang tao man lang mapangiti mo sa araw na yun, solved na po. So, ganun po yung kanalakihan namin. So, siguro yun na lang din po yung bakas po ng pagiging nieto namin. Competitive kami, opo, sumusubok, nagtatrabaho, pero laging may dahilan po at may rason para doon. At mukhang nga, ang lumalabas nga hindi lang Nieto kung hindi Martinez at Nieto dahil yung dalawang pamilyang yon ay nandoon yung buod ng pagtulong, di ba? Yung roots ng pagtulong. Kaya ngayon dito sa just as a comment, a side comment, kulang na lang palang naging doktor ka na rin siguro, no?
Kung lahat ng pamilya mo puro mga doktor, ano? Oo nga po, wala po sumunod eh. Sa ibang paraan na lang daw po. Pero maganda naman ang iyong tinahak. So that's also tawag ito commendable, no? Ngayon, siguro ito naman sa practical na pamamaraan. So nagsimula ka ng One Kainta, ikay nagtatrabaho sa isang CSR works na ganun din ang pananaw na ayusin ang mga kumpanya. At itong gawain mo na recognize ng Diana Award, Princess Diana Award for 2021. So malaking exposure ito, malaking karangalan, hindi lamang para sa iyo, kundi para sa pamilya mo at sa ating bansa. Ngayon, nagpapatuloy ang pandemya. At siyempre hindi naman kaila sa atin na kailangan nyo pa rin magpatuloy sa iyong gawain. Now, ang una mong trabaho ngayon ay yung CSR Works at ikaw ang country representative. Paano ngayon nababalanse ng isang Chantel ang yung iyong kailangan kabuhayan mo, yung iyong kailangan gawin, at the same time, yung iyong social work na iyong ginagawa? Sa akin naman po ay malaki po ang pasasalamat po sa mga teams po na katulong po sa pagtataguyod ng mga organisasyon na to. So sa One Kaintaman po, sa CSR Works, actually meron din po ko yung SSP, Society of Sustainability Practitioners. Ako po yung president doon. Tapos kami po yung first association for the sustainability professionals po nationwide. Sustainable podcast din po. Pero sa bawat inisyatibo po at organisasyon na ito, hindi po ako mag-isa. Wala naman pong makakaya po nito ng mag-isa. So, malaki po yung pasasalamat po sa napakadaming tao po na patuloy na nagtatrabaho para po mapagana yung aming mga programa at activities. Kaya din naman ko po ito nababalanse kasi marami pong tao na tumutulong, nagtatrabaho at tulad po ay nagli-lead din po. Hindi lang naman po ako yung driving force ng mga organisasyon na ito. Kaya confident po ako dahil may team po ako at magkakasama po kami dito. At nagtutulungan na lang din. Siyempre, pag may isa dito pagod sa trabaho, ay salo-salo na lang po. Ganun naman po dapat lagi eh. Kaya ganun na lang din po kami na kakapagtulungan po. Okay, so ibig sabihin, may sustainability din. Po, meron din po. Para sa sarili po. Tama, ano? Naku, ang kausap po natin ay si Chantel Nicole Nieto. Siya po ang founder and executive director ng One Kainta Food and Relief Program. At siya rin po ang country representative ngayon ng CSR Works na base sa Singapore at recipient, the first Filipino recipient ng Diana Awards 2021 ng UK. At dito sa iyong ginagawa ngayon, dito sa pagpapatuloy ng iyong gawain, masasabi mo ba na this will become part of your life work? Dito ka kikilos? And para po sa mga nakikinig sa atin, hindi nyo po na itatanong, kadalasan po mga babae, ayaw pong pinababanggit ang kanilang edad. Pero I have to mention that she's what, 23? 24? 25 po. 25 now, 25, no? Siyempre, sa mga kagaya ko, how beautiful to be 25 again, ano? Pero ikaw ay nagsisimula sa iyong gawain at ito'y ipagpapakilala lamang para dun sa mga tagapakinig natin na wala pong pinipiling edad itong gawain ito. Maging kayo po ay nakababata pa o kayo man ay nakatatanda na, ay yung sustainability at pagtulong sa kapwa ay innate dapat sa atin na para umabot, no? So sa iyong gawain, are you seeing this as something na ikatatanda mo na dito ka sa larangan ng sustainability o mayroon pang ibang plano si Chantel Nieto? Kung mabibigyan po ng oportunidad nga po, ay talagang kagagalak ko po na ipagpatuloy po ang pagtutulong sa aking kapwa at pagtataguyod po ng mas magaganda na sistema, organisasyon at korporasyon dito po sa bansa at sa buong mundo na po. So ito po ay ito pong mga ginagawa ko, no, SSP, Sustainable, CSR Works, Kainta. Talagang nag-i-enjoy po ako na ginagawa ito kasi kinatutuwa ko po tuwing may natutulungan kaming tao, tuwing may napapaganda kami na organisasyon,
tuwing nakakapagbigay po kami ng advice or consulting service na nakakapag-increase ng impact po ng iba. So para sa akin po, talagang kagagala ko po kung pwede ko po itong ipagpatuloy buong buhay ko po. Alam naman po natin ang buhay, hindi natin masasabi. Pero masaya po ako na finally umabot po ako sa point na may nasasabi ko na rin na sana like, yeah, I wish I could do something like this every day. So I really would like to be able to work towards a better world to alleviate poverty po. And to really make things much more sustainable as a career po. Whether it's in corporate, in consulting, through my own initiatives, hindi po natin masasabi. Kasi, syempre, buhay, hindi natin masasabi. Pero yung trajectory po na ito, yung vision po na ito, yun po yung lagi ko pong hino-hold dear to my heart. At sana, mapagpatuloy po natin. Maganda kasi, maganda yung pangitain mo yung thoughts mo na ito'y isang career. No, isang career, ibig sabihin, maaari kang mabuhay dito, magiging kabuhayan mo ito. Pero hindi ibig sabihin na dahil ito'y kabuhayan ko, makakalimutan ko yung the more valuable things na kailangan gawin natin para sa ibang tao. So kasi nga, para po doon sa mga nakikinig sa atin, mayroong mga iba, kala nila, hati dapat. Yung pinagkakakitaan ko, pwede akong yumaman dyan. At yung tulong ko, pagka naisipan ko na lang tutulong. Pero kung tutusin, pwede naman palang pagsamahin yon. This can be actually your calling and your career at the same time na siya namang itinataguyod mo, Chantel, no? So, maganda yung pangitain na yan, especially at a very young age. Ibig sabihin, God willing, malayo-layo pa ang aabutin ng isang Chantel Nieto. No? At sa pagkakataon pong ito ay mamaya po babalikan natin si Chantel. Magkakaroon lang po tayo ng maikling pagitan at patuloy po ang ating kwentuhan sa ating ehemplo sa araw na ito. Walang iba kung hindi si Chantel Nicole Martinez Nieto sa ating pagbabalik dito sa ating palatuntunan, Ehemplo. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Sumasahipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. At magandang araw po sa inyo. Naku, kung kayo po'y kabubukas pa lamang ng inyong mga gadget, ng mga radyo ninyo, ito po ang ating palatuntunang Ehemplo. At ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. At tayo po'y nasa mga huling sandali na. Naku, na-miss nyo ho yung magandang kwentuhan namin, ang ating Ehemplo sa araw na ito. Pero dahil naman po ito'y nandiyan dyan sa ating Facebook page, abay pwede nyo pong balikan para kayo rin po ay mabigyan ng encouragement at inspirasyon ng ating ehemplo sa araw na ito. Walang iba kung hindi si Chantel Nicole Nieto. At sa pagkakataon pong ito, Chantel, alam natin na we have just a few minutes left. Pero bago tayo magtapos, lagi yan dito sa ating programa dahil nga nakita na namin yung pananaw mo, yung background mo, yung pamilya mo. We'd like to be able to encourage, lalong-lalo na yung mga kabataan. So, these are your peers. Ito yung mga nakikinig ngayon na
pwede kang tingalaan, ano, at tingnan nila, uy, pwedeng maging isang halimbawa ito sa aking buhay. Paano ba maging isang ehemplo sa panahon natin ngayon? In your own perspective, in your own view? Sa akin po, madalas po kasi kapag nakakakita tayo ng isang tao na nabibigyan ng platform para makapagsalita o kaya na-feature, inisip natin, wow, ang galing niya naman. Tapos siguro at most sasabihin na lang natin na sana ganyan din ako o maging ganyan din ako. Ngayon po, tuwing nabibigyan po ako ng opportunity na makapagsalita po, no? Kasi kapag bibigyan po ako na may sabihin sa mga manonood po, sasabihin ko lang po ay na hindi ko po hinihingi na ipass niyo ako sa back, sabihin yung galing mo naman, congratulations. Ang gusto ko po ay na umuwi ang mga tao, iniisip na kung kaya niya, kaya ko din. Kasi ayoko na magkaroon po ng distansya na feeling ng tao ay naiba ko o na special, kaya ako nagagawa to. Kasi sa totoo lang po, ay normal lang naman po kami. Normal na pamilya. Opo, meron kaming resources, meron kami syempre mga opportunities na hindi naman natin mapagkakaila. Pero kami po, ginawa lang naman talaga namin ay nais naming tumulong. Naghanap kami ng mga paraan para tumulong. At minsan nare-recognize. Pero ang mga pinaka-importante naman po kasi ay meron kami mga buhay at tao na napapaayos naman po kahit paano, kaya natutulungan, napapangiti. So, normal lang po kami na tao at hindi niya naman po kailangan gayahin ng ginagawa namin kasi siyempre may kanya-kanya po tayong initiatives, passions, interests, advocacies. Meron din tayo sarili-sarili mga resources, skills. So, kapag tatanungin po ako kung paano masundan itong ginagawa namin o kaya kung makuha yung mga nakuha namin, sasabihin ko lang po na simulan nyo lang po kung saan kayo pinaka nagre-resonate. So, kung ano po yung mga issues, challenges, advocacies na talagang pinangangatawa niyo po, na talagang dito kayo, like on na game, doon po kayo sumunod. Kasi dito, yun po yung magiging driving force niyo rin po, no? Para ipagpatuloy kahit na mahirap, para makahanap ng solusyon kahit na may problema. Tapos dito din po tayo gagaling. Sabi ko nga po noon, no, yung magulang ko po, parehong doktor. Kami pong 4 na magkakapatid, wala pong sumunod sa pagiging doktor. Kasi never po kami pinilit ng aming mga magulang. Isa lang naman po ang pakiusap nila sa amin, ano. Kahit anong pong nais namin gawin, susuportahan nila kami, pero galingan namin. Yun din naman po siguro yung sasabihin ko sa mga manonood ngayon. Kahit ano pa yung gusto nyong gawin, sundan nyo lang. Kasi doon kayo mag-e-enjoy Saka doon kayo magsisikap kasi yun yung gusto nyong gawin. Wala nang extra work yan. Kasi enjoy kayo sa work. Happy ka na Pero siguraduhin nyo, nagagalingan nyo. Kasi wala namang safe industry ngayon Kung saan ka magaling, yun yung safe para sa'yo. Kasi doon ka, hindi naghahanap ng blessings. Doon ka nag-a-attract ng blessings. Kasi magaling ka. Kasi gumagaling ka. Kasi nagtatrabaho ka. Tapos, tandaan mo na lang na kahit nasan ka ba, siguro sa akin, sa magulang ko, obvious kasi medicine, sustainability, obvious kung paano ka makakatulong. Pero, again, walang safe industry. At the same time, walang good or bad na industry. Kahit nasaan ka, may kakayahan ka para gumawa ng mabuti. Lagi mo lang hanapin yung mga opportunities para makagawa ng mabuti. Malaki man yan o maliit, may magagawa yan. At pag pinagsama-sama mo, magugulat ka na lang, ay, yun pala, nananalo ka na pala ng Diana Award, hindi mo pa alam. Kasi nga, patuloy mo lang, just keep doing what you're doing. Mm-hmm. Keep believing in yourself, staying true to yourself, and finding ways to support others. Magiging ehemplo ka in your own unique and important way. Nako, alam mo, napakaganda nung sinabi mo nga na ito'y sabi ko nga, lagi kong nababanggit sa aking program na the common denominator na nakikita ko doon sa mga ehemplo ay hindi nila ina-expect na nagiging ehemplo sila. Kasi nga sabi mo nga ginagawa ninyo lang kung ano yung kailangan gawin, tumutugong kayo doon sa mga pangangailangan at lapat doon sa kakayanan ninyo. Hindi na kailangan gumawa ng something spectacular pero nagiging spectacular pagka nagsasamahan na at nagtutulungan. At isa nga sa mga closing lines ko yan dito sa ating palatuntunan na kahit sa maliit na paraan,
pwede kang maging ehemplo, pwede kang manguna. At yung sinasabi mo pa na ito yung principle nga na sinasabing you are blessed to be a blessing. Kaya kayo pinag-ibayo ng Panginoon, ng mga magulang mo, pamilya mo, para naman maipasa natin yung kabutihan na natatanggap natin. At yun nga, hindi na kailangan ng special powers, ika nga, para gawin yun, maitutulong. At hindi lamang makakatulong sa kapwa, abay nakakatulong din naman sa iyo dahil nga sabi mo nga na hindi mo man iniisip, biglang all of a sudden somebody recognizes your work. At ang purpose ng pagiging yung recognition na yon ay para yung iba ring mga sumusunod sa iyo ay sabihin, pwede kong gawin yan, kaya kong gawin yan. No? Nako, Chantel, it has been a wonderful time na makipag-usap sa iyo at maraming salamat at ang aking panalangin ay naging pagpapala ka and encouragement dun sa mga tagapakinig natin sa araw na ito. Chantel Nicole Martinez Nieto, maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin. Salamat din, Kuya Dan. Enjoy ako makipag-usap sa inyo. At syempre sa ating mga manonood, salamat sa pakikinig. At sana ay matapos sa itong pandemya na to, tulong-tulungan na lang lagi tayo hanggang makaraos tayo. So maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Thank you very much. At yan po ang ating nakausap ngayon. Walang iba kung hindi si Chantel Nicole Nieto, ang founder at executive director ng One Kainta. At ito pong relief organization na ito. So tayo po ay nagpapasalamat sa kanya at nagpapaalala rin po sa inyo kung ano po yung mga pwede nating gawin. Abay, pwede po tayong kumilos kahit na bata pa po tayo o may edad na. Wala pong pumipigil na maging ehemplo po dito sa ating bayan. At kung mayroon po kayong kakilala, abay pwede nyo pong ipakilala sa amin. Pwede po kayong tumawag sa 0999-223-5675. Yan po ang aming smart number. I-text nyo na lang po sa amin yung detalye, pangalan, tsaka yung contact person para po ma-interview namin. Kung gusto nyo naman po ang Globe, 0916-296-6620. Papakita po namin dyan sa screens natin para naman po dun sa mga nanonood. O di kaya naman po, kung mahilig pa rin kayo mag-email, pwede po kayong mag-email sa dzasinfo@febc.ph. At siyempre, ang pinakamadali, kung kayo po'y nanonood sa Facebook, i-post po sa ating comments. I-post sa ating fanpage, Ehemplo FEBC Radio sa Facebook. At huling-huli po namin yan. Nako, maraming salamat po ulit sa inyong patuloy na pagsubaybay. At siyempre, nagpapasalamat din po tayo kay Arwel Mendoza sa kanyang pakikipagtulungan sa atin para mabuo po ang ating palatuntunan. At tulad po ng dati, ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, na nagpapaalala po saan man, kailanman, at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka. Kaibigan, mabuhay ang Pilipino!